Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Handang-handa na ba kayo? Ihanda na ang inyong mga sarili dahil sisimulan na natin ang isang nakakakilabot at nakakaakit na kwento mula sa antique. Kaya mga ka-amazing, humanda na. Simulan na natin ang kwento. Sa isang maliit na bayan sa Antique, si Marites ay bagong lipat sa isang lumang bahay na matagal nang nakatingga. Isang bahay na naipasa na sa ilang henerasyon at ngayon ay kanya na. Isang simpleng bahay na may malawak na bakuran, puno ng mga punong mangga at ilang halaman na noon pa nakatanim. Ngunit sa kabila ng kagandahan, may kakaiba itong dating, lalo na sa gabi. Hindi nagtagal mula nang lumipat si Marites, nasimulan niyang marinig ang mga kaluskos sa paligid tuwing gabi. Hindi ito ang karaniwang tunog ng hangin o mga hayop. May mga boses na tila nagmumura sa hangin, ngunit ang laging naririnig niya ay isang mahinang bulong na paulit-ulit na nagsasabi, "Tabi-tabi po, tabi-tabi po." Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga bagong bili niyang halaman sa likod ng bahay, napansin niya ang isang kakaibang bagay sa lupa. May isang maliit na pintuan, halos hindi napapansin dahil natabunan ng mga tuyong dahon at lupa. Ang pintuan ay gawa sa matandang kahoy at may mga ukit na halos hindi na makita ang mga detalye dahil sa panahon. Sa pagkadiskubre ni Marites ng maliit na pintuan, pinilit niyang buksan ito. Nang mabuksan, sumulpot ang malamig na hangin na tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa loob ng butas. Para bang may mga nilalang na nakatago sa ilalim ng lupa na naghihintay. Lumipas ang mga araw at may dumating na mga bisita sa bahay ni Marites. Ang kanyang pinsan na si Lito, isang matandang lalaking may alam sa mga kwento ng matatanda sa antique, ay napansin agad ang kakaibang aura sa paligid. Kasama rin si Aling Sioni, ang kapitbahay na mahilig sa mga alamat at mga kwento ng multo. Sabi nila, kapag naririnig mo ang tabi-tabi po sa paligid, hindi iyon basta-basta. Sabi ni Lito habang umiinom ng tsaa sa sala. Iyon ay paalala na may mga nilalang diyan sa paligid, mga espiritu o engkanto na dapat igalang at bigyan ng paggalang. Totoo yan, dagdag ni Aling Sioni. Sa mga matatanda, may paniniwala na ang mga di makikitang nilalang ay naninirahan sa mga puno sa ilalim ng lupa o sa mga likas na bahagi ng kalikasan. Kaya kapag dumaan ka sa mga ganong lugar, laging may sinasabi na tabi-tabi po bilang paggalang para hindi ka masaktan o mahirapan. Hindi naglaon, nagsimulang mapansin ni Marites na sa tuwing gabi ay may mga aninong naglalakad sa paligid ng bahay. May mga ilaw na tila mga paru-paro na nagliliparan sa dilim. At minsan ay may mga tunog ng halakhak na nagmumula sa labas ng bintana. Isang gabi nang halos madilim na at ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, nagpasya si Marites na alamin kung ano ang nasa ilalim ng maliit na pintuan. Kasama niya si Lito at si Aling Sioni upang maging saksi. Hindi tayo pwedeng pumasok ng basta-basta, paalala ni Lito. Dapat may dalang alay, mga pagkain o bulaklak para sa mga naninirahan doon. Nagdala sila ng ilang candy, prutas
at mga bulaklak na hinihiling na tanggapin ng mga nilalang bilang paggalang. Nang buksan nila muli ang maliit na pintuan, hindi na lamang malamig ang hangin na sumalubong, kundi may mahina at malamlam na ilaw mula sa ilalim. Dahan-dahan silang bumaba sa isang madilim na lagusan na puno ng mga ugat ng puno at mga lumang bato. Habang papalalim sila, naririnig nila ang mga bulong at ang paulit-ulit na tabi-tabi po na tila nagmumula sa lahat ng sulok. Habang bumababa si Marites, kasama sina Lito at Aling Sioni sa makipot at madilim na lagusan, unti-unting lumalawak ang daan na patungo sa ilalim ng lupa. Ang paligid ay puno ng mga ugat at litsen na tila buhay, kumikilos sa kanilang mga mata. Sa bawat hakbang, mas lumalalim ang malamig na simoy ng hangin na bumabalot sa kanilang katawan. Sa dulo ng lagusan, may isang maliit na bulwagan na puno ng mga lumang gamit. Parang altar. Sa gitna nito ay may mga kandila na nakasusunog pa rin kahit na wala silang dalang posporo o anumang paraan para sindihan ito. May mga inalay na prutas, bulaklak at mga batong kulay pula at itim na kumikislap sa madilim na silid. Dito sila naninirahan, pulong ni Lito. Mga engkanto, mga espiritu ng kalikasan na nagbabantay sa lugar na ito. Biglang may narinig silang mahinang pagtunog ng kampanilya at sa gilid ng bulwagan may isang maliit na anino na unti-unting lumitaw. Isang nilalang na hindi nila mawari kung tao o espiritu. May malakristal na mga mata na kumikislap sa dilim. Bakit kayo nandito? Tanong ng nilalang na iyon na tila nakikipag-usap ng walang binibigkas na salita, kundi sa pamamagitan ng damdamin. Dumating kami upang magbigay galang at alay, sagot ni Lito. Hawak ang isang mangkok ng prutas. Ang nilalang ay tumango ng bahagya at isang mainit na pakiramdam ang dumaloy sa kanilang paligid. Ngunit bago pa man sila makaalis, isang matinding hangin ang dumaan na tila nagpapahiwatig na may hindi pa natatapos na usapan. Lumabas sila mula sa ilalim ng lupa at habang naglalakad pa uwi, napansin ni Marites na may mga bakas sa lupa. Parang mga yapak ng maliliit na nilalang. Hindi ito ordinaryong hayop o tao. Alam mo ba, Marites, sabi ni Aling Sioni, na minsan may mga espiritu na hindi gustong makialam sa buhay ng tao. Pero kapag nagalit sila o nadama na may nilalabag, maamaring magpadala sila ng mga babala. Ano ba ang ibig sabihin ng mga bakas na iyon? Tanong ni Marites na may kaba. Maaaring babala iyon, sagot ni Lito, na dapat mag-ingat tayo sa mga susunod na araw. Kinabukasan, dumating si Carlo, isang kaibigan ni Marites mula sa bayan. Isa siyang estudyante ng antropolohiya na interesado sa mga alamat at kultura ng mga lugar sa antik. Narinig ko ang tungkol sa maliit na pintuan sa ilalim ng lupa, sabi ni Carlo habang tinitingnan ang lumang bahay. May mga kwento ang matatanda tungkol sa mga engkanto na naninirahan sa ilalim ng lupa, sa mga punong mangga at sa paligid ng kalikasan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba, sabi ni Marites. Pero ang mga nangyayari dito tuwing gabi ay nakakatakot. May mga paalala silang gustong iparating, paliwanag ni Carlo. Sa kultura natin, mahalaga ang paggalang sa mga di nakikitang nilalang. Kung hindi, maaaring may mangyari na hindi maganda. Isang gabi,
Hindi na lang mga kaluskos ang naririnig ni Marites. May mga aninong naglalakad sa labas ng bahay. Mga boses na tila nang iinsulto at nagbabanta. Lumakas ang hangin at bumagsak ang mga halaman sa likod ng bahay. Napuno ng takot si Marites. Tumakbo siya papunta sa bahay ng kapitbahay na si Aling Sioni. Dala ang mga dalang kandila at insenso. May mga nilalang nagalit, sabi ni Aling. Sioni, baka may napasakit tayong isa sa kanila. Kailangang gumawa tayo ng ritual para humingi ng patawad. Sa tulong ni Aling Sioni at Lito, naghahanda sila ng maliit na altar sa bakuran ng bahay ni Marites. Naglagay sila ng mga alay na pagkain, mga bulaklak, at nagsindi ng insenso habang nagdarasal ng mga dasal na hango sa mga paniniwala ng mga matatanda. Habang ginagawa nila ito, naramdaman nilang may mga matang nakamasid sa kanila. Ngunit unti-unting humupa ang malakas na simoy ng hangin at ang mga aninong naglalakad ay nawala. Hindi pa rin sila ganap na napapayapa. Sabi ni Lito, kailangan pa natin silang pag-aralan, alamin ang kanilang mga nais iparating. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalalim ang koneksyon ni Marites sa mga nilalang sa paligid ng bahay. Minsan, naririnig niyang tinatawag siya ng isang mahina at malamyos na boses na parang nag-aanyaya na pumasok sa mundo nila. It's isang gabi nang wala ng tao sa bahay, nakita ni Marites na ang maliit na pintuan sa lupa ay unti-unting bumukas ng mag-isa. Mula sa loob nito, isang malambot na ilaw ang sumilip at isang anyo ang lumabas. Isang babae na may puting damit at mahabang itim na buhok na may malungkot na mga mata. Marites, ang bulong nito na nagdala ng kakaibang kilabot sa kanya. Marites, muling bumulong ang babae sa puting damit. Unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, ngunit may halong pag-asa. Bakit ako ang tinawag mo? Tanong ni Marites na nanginginig ang tinig. Dito sa bahay na ito, may lihim na kailangang malaman. Sagot ng babae. Ako, si Luningning, ang espiritu ng una mong inang nag-alaga sa lupa at mga halaman. Ako ang tagapangalaga ng pintuan at tagapamagitan ng mga nilalang dito. Nakita ni Marites na hawak ni Luningning ang isang lumang aklat na may mga pahina na bahagyang nabubura na ng panahon. Sa aklat na ito, nakatala ang mga kasaysayan at mga panuntunan na kailangang sundin ng mga nakatira sa bahay na ito. Ngunit may isang sumpa na nagdulot ng puot sa mga engkanto, kaya't nagkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga nilalang sa ilalim ng lupa. Paano ko ito malalaman? Tanong ni Marites. Ipapakita ko sa iyo, sagot ni Luningning habang inilalapit ang aklat. Biglang lumitaw ang mga larawan at mga sinulat sa hangin sa harap ni Marites na parang isang pelikula ng nakaraan. Nakita ni Marites ang isang kwento ng isang pamilya na matagal nang naninirahan sa bahay. Sila ay mga magsasaka na may malalim na paggalang sa kalikasan at mga engkanto. Ngunit isang araw, may dumating na dayuhan na nais wasakin ang lupa upang gawing taniman ng kemikal. Naglaban-laban ang dalawang mundo. Ang pamilya laban sa mga dayuhan, ngunit sa huli napaslang ang pamilya at ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nakapagpahinga. Dahil dito, nagalit ang mga engkanto. Nilagyan nila ng sumpa ang lupa
at bahay upang hindi na muling masira ang kanilang mundo. Paano ko maaalis ang sumpa? Tanong ni Marites. May isang paraan, sagot ni Luningning. Kailangang pagkaisahin ang puso ng tao at kalikasan, ipakita ang paggalang sa mga naninirahan sa lupa at muling buhayin ang lumang tradisyon ng pagtatanim at pag-aalaga. Pero hindi magiging madali, dagdag niya. Dahil may mga nilalang na galit at handang hadlangan ka. Kinabukasan, sinabi ni Marites kay Lito, Aling Sioni at Carlo ang kanyang nakita at narinig. Kailangan natin ng plano, sabi ni Carlo. Magtatag tayo ng ritual na magbibigay ng respeto sa mga espiritu at muling buhayin ang mga tradisyon ng ating mga ninuno. Pumayag ako, sabi ni Lito. Hindi tayo pwedeng pabayaan ang mga nilalang na ito at lalo na si Luningning. Kung hindi natin gagawin, maaring tuluyang sumira ang sumpa sa ating buhay. Dagdag ni Aling Sioni. Habang naghahanda sila ng mga kagamitan para sa ritual, napansin ni Marites na patuloy na may mga aninong lumalapit sa bahay. May mga maliliit na ilaw na parang mga alitap-tap na sumusunod sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad si Marites papunta sa ilog, may narinig siyang tunog ng iyak mula sa malapit na gubat. Nagpasya siyang sundan ito at doon niya nakita ang isang batang babae na may puting damit na parang si Luningning. Ano ang nangyayari sa iyo? Tanong ni Marites. Hindi ako tunay na tao, sagot ng bata. Ako ay isang espiritu na naglalakbay upang hanapin ang mga nawawalang kaluluwa na parang sa iyo. May mga kaluluwa na naligaw dahil sa sumpa, paliwanag ng espiritu. Kailangan nating tulungan silang makahanap ng kapayapaan upang matapos ang sumpa. Paano? Tanong ni Marites. Kailangan nating sundan ang mga yapak ng mga espiritu at gawin ang ritual sa tamang oras. Habang papalapit ang gabi ng ritual, lalong nagiging malakas ang mga tunog sa paligid. May mga alon ng malamig na hangin, mga bulong at mga kaluskos sa lahat ng sulok ng bahay. Sisimulan na natin, sabi ni Carlo habang inihahanda ang mga kandila at alay. Nag-umpisa silang magdasal, magsindi ng mga kandila at ilagay ang mga pagkain at bulaklak sa paligid ng maliit na pintuan sa lupa. Biglang lumitaw ang liwanag mula sa ilalim ng pintuan at dahan-dahan itong bumukas. Muling lumabas si Luningning kasama ang mga nilalang na dating galit. Ngunit ngayoy tila nag-aabang ng kapayapaan. Habang naglalakad si Marites papasok sa liwanag, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila humahaplos sa kanyang balat, kasabay ng mga bulong na parang hangin sa mga dahon. Sa paligid niya ay unti-unting lumilitaw ang mga anyo ng mga engkanto. May iba na maliit, may iba na parang tao, ngunit may kakaibang mata at balat na kumikislap. Marites, muling tumunog ang boses ni Luningning. Ito ang mga nilalang na dating nagbabantay sa lugar. Sila ang mga dinakikitang tagapangalaga ng kalikasan. Ngunit dahil sa sumpa, napuno ng galit ang kanilang puso. Anong gagawin natin? Tanong ni Marites habang hawak ang kamay ni Luningning. Dadalhin kita sa puso ng lupa sa sentro ng sumpa. Dito natin sisimulan ng ritual, sagot ng espiritu. Dahan-dahang bumaba si Marites sa isang malahalong daan na puno ng mga ugat na parang buhay. At sa bawat hakbang
ay naririnig niya ang mga tinig na nag-uusap at nag-aalala. Nakarating sila sa isang malawak na kuweba na puno ng mga lumang ukit sa mga dingding, mga simbolo ng paggalang at kapayapaan. Sa gitna ay may isang malaking bato na may hugis na tila puso at sa ibabaw nito ay nakalagay ang lumang aklat ni Luningning. Dito natin gagawin ang ritual, sabi ng Espiritu. Kailangan mong basahin ang mga panalangin at panuntunan upang maibalik ang balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Habang binubuklat ni Marites ang aklat, naririnig niya ang mga sinaunang salita na tila lumalabas mula sa kanyang bibig ng kusa. Unti-unti, ang hangin ay naging mas magaan at ang mga aninong dati nagtatago ay unti-unting lumabas, humihingi ng kapatawaran. Lumipas ang mga oras at habang naglalakad sila palabas ng kuweba, napansin ni Marites na unti-unting nawawala ang mga bakas ng sumpa. Ang mga halaman ay muling sumibol at ang malamig na hangin ay naging mainit na simoy ng hangin na puno ng buhay. Marites, natapos na ang unang bahagi, sabi ni Luningning. Ngunit may mga natitirang bagay na kailangang ayusin. Nais kong malaman ang lahat para tuluyang matapos ang sumpa, sabi ni Marites, determinado. Pagbalik sa bahay, napansin nilang may mga bagong mukha sa paligid. Mga batang lalaki at babae na tila hindi nila nakikita noong una. May ilan ding matatandang nakaupo sa ilalim ng mga puno na may mga ngiting puno ng pag-asa. Sila ang mga kaluluwa ng mga naunang naninirahan, paliwanag ni Lito. Naipit sa pagitan ng dalawang mundo dahil sa sumpa. Paano sila matutulungan? Tanong ni Marites. Dapat silang ilipat sa kanilang lugar ng kapayapaan, sagot ni Aling Sioni. Ngunit kailangan pa rin ang tulong ng mga engkanto. Isang gabi, habang nagpapahinga si Marites, narinig niya ang malambing na pagtawag mula sa likod ng bahay. Nang lumabas siya, nakita niya ang batang espiritu na nakita niya dati sa gubat. Marites, handa na ang mga kaluluwa, sabi ng bata. Ngayon ay kailangan nating simulan ang huling bahagi ng ritual upang sila ay makaalis na. Paano? Tanong ni Marites. Kasama mo kami, ngunit dapat kang magdala ng isang bagay mula sa puso mo, sagot ng espiritu. Kinabukasan, nagpunta si Marites sa kanyang silid at kinuha ang isang lumang kuwintas na galing pa sa kanyang lola. Ito ang alaala ng ating pamilya at simbolo ng pagmamahal. Wika niya sa sarili. Habang dinala niya ang kuwintas sa likod ng bahay, nilakad niya ang daan patungo sa maliit na pintuan sa lupa. Sa pagdating niya, sinalubong siya ng liwanag at ang presensya ng mga engkanto at mga kaluluwa. Handa na ang lahat para sa huling ritual. Marites inilagay ang kuwintas sa ibabaw ng bato sa loob ng maliit na bulwagan. Nagsimula siyang magdasal, pinigkas ang mga panalangin mula sa lumang aklat, habang unti-unting nawawala ang mga anino at ang malamig na simoy ng hangin. Ang mga kaluluwa ay naglaho, dala ang kapayapaan, at ang mga engkanto ay nagpasalamat sa kanyang tapang at paggalang. Ngunit habang nanatili si Marites sa gitna ng liwanag, isang malakas na kaluskos ang umalingaw-ngaw mula sa dilim ng gubat. May isa pang nilalang na hindi pa nagpapakita, bulong ni Lito sa likod niya.
Biglang lumakas ang hangin at bumagsak ang mga sanga ng puno sa paligid ng bahay. Napatingala si Marites at nakita ang isang malaking anino na dahan-dahang lumalapit mula sa gilid ng gubat. Hindi ito tulad ng mga engkanto na nakilala niya. Mas malaki, mas mabagsik ang aura, at may mga matang naglalagablab na parang apoy. Ako si Mang Balao, malakas at mabigat ang tinig ng anino. Ako ang tagapagbantay ng sumpa. Hindi pa tapos ang iyong gagawin. Bakit mo ako hinaharangan? Tanong ni Marites na kahit natatakot, pilit na matatag. Dahil hindi sapat ang ginawa mo. May mga bagay na kailangang bayaran, mga pagkakasala ng mga nauna. Paliwanag ni Mang Balao. Kung hindi mo tatanggapin ang kabayaran, ang sumpa ay mananatiling buhay at ang iyong pamilya ay hindi makakatakas. Tumalikod si Mang Balao at nilakad ang madilim na daan patungo sa gitna ng gubat. Iniwan si Marites na nanginginig. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marites kay Lito. May utang pa ang pamilya mo sa mga espiritu, sagot ni Lito. Hindi lang sapat ang ritual. Kailangan may sakripisyo. Isang bagay na mahalaga sa puso. Pero anong klaseng sakripisyo? Sabi ni Marites, halos hindi makapaniwala. Hindi ko rin alam, pero si Mang Balao ang makakasagot. Tugon ni Aling Sioni. Sa mga sumunod na araw, palihim na sinusundan ni Marites si Mang Balao sa gubat. Napansin niya na si Mang Balao ay dumadalaw sa isang lumang punong kahoy na puno ng mga ukit at mga sinaunang anting-anting na nakasabit sa mga sanga. Dito nagsimula ang sumpa, sabi ni Mang Balao nang mapansin siyang naroroon si Marites. Dito nilagay ng mga ninuno mo ang isang bagay na nagdulot ng galit ng kalikasan. Anong bagay? Tanong ni Marites. Isang lumang palayok na puno ng itim na lupa. Galing sa isang pinagtabuyan na lupa ng kalikasan. Ginamit ito upang itaboy ang mga espiritu, ngunit ito ay isang malaking kasalanan. Muling pumunta si Marites sa bahay at inisip ang lahat ng narinig niya. Napagpasyahan niyang hanapin ang palayok upang ibalik sa gubat at ipagawa ang tama. Hiniling niya ang tulong ni Carlo upang tulungan siyang maghanap ng mga lumang dokumento sa bayan na maaaring may tala ng nasabing palayok. Matapos ang ilang araw ng paghahanap, nakakita sila ng isang lumang dokumento na nagsasaad ng tungkol sa isang palayok na itinapon sa isang kuweba sa gitna ng gubat. Naglakad sina Marites, Lito at Carlo patungo sa kuweba na sinasabing tahanan ng palayok. Habang papalapit sila, naramdaman nila ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan na tila nagbabanta. Pagpasok nila, nakita nila ang lumang palayok na nakatabi sa mga bato at may mga lumang uod na gumagala dito. Malalim ang ukit sa palayok na parang may mga lihim na nakasulat dito. Dapat nating ibalik ito sa lupa, sabi ni Marites, at humingi ng tawad sa mga espiritu. Habang inilalagay nila ang palayok sa lupa sa ilalim ng punong kahoy na may mga ukit, naramdaman nila ang pagdampi ng hangin na may kakaibang init at liwanag. Biglang lumitaw si Mang Balao kasama ang iba pang mga espiritu na tila nagmamasid. Ngayon, tanggap namin ang iyong alay, sabi ni Mang Balao. Ngunit tandaan, ang tunay na kapayapaan ay nasa puso ng bawat isa na nagmamahal sa kalikasan. Pag-uwi nila sa bahay,
Napansin ni Marites na unti-unti nang nawawala ang mga kaluskos at ang paligid ay muling naging tahimik. Ngunit sa kanyang dibdib, alam niyang may mga bagay pang kailangang tapusin. Isang gabi, habang nag-iisa si Marites, sa likod ng bahay, naramdaman niya ang malamig na hangin na dahan-dahang pumapalibot sa kanya. Muling narinig niya ang bulong, "Tabi-tabi po." Ngunit ngayon, hindi na ito mahina. Malakas, malinaw at puno ng panghihikayat. Sumilip siya sa paligid, ngunit walang tao. Napalingon siya sa maliit na pintuan sa lupa na muling kumikislap sa liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang nilapitan at nakita na nakasulat dito ang isang bagong ukit na hindi niya napansin noon. Isang simbolo na parabang nagbabanta. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Marites sa hangin. Mabilis na lumitaw ang anyo ni Luningning sa harap niya. May mga luha sa mga mata. May nalilimutan ka pa, sabi ng espiritu. May isang lihim sa ilalim ng lupa na kailangang tuklasin. Hindi sapat ang mga ginawa mo. May pangyayaring kailangan mong harapin. Kinabukasan, nagtipon sina Marites, Lito, Carlo at Aling Sioni sa harap ng bahay. Ibinahagi ni Marites ang bagong pangyayari. Hindi ito basta sumpa lang, sabi ni Carlo. May mas malalim na misteryo dito at maaring ito ang dahilan kung bakit patuloy ang mga kaluskos at bulong. Kailangan nating maghukay sa paligid ng maliit na pintuan sa lupa, suhestyon ni Lito. Baka may tinatago pa doon. Habang nag-iikot sa likod ng bahay, nagsimula silang maghukay ng dahan-dahan sa paligid ng maliit na pintuan. Habang lalalim ang hukay, nadiskubre nila ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy, napalibutan ng mga sinaunang ukit at mga anting-anting. Binuksan nila ito at sa loob ay may mga lumang sulat at mga bagay na tila ginagamit sa mga ritual. Mga kandila, pulang hibla at isang maliit na salamin na may basag na bahagi. Pumalik si Marites sa bahay at binasa ang mga sulat. Nakita niya na ito ay mga liham mula sa isang matandang albularyo na dating nanirahan sa lugar, na nagbabala tungkol sa isang itim na sumpa na tumatagal hanggang sa mamatay ang huling tagapagmana ng kanyang lahi. Ang sumpa ay nakaukit sa salamin, paliwanag ni Marites, at ito ay kailangang sirain sa tamang paraan para tuluyang mawala. Sa gabing iyon, nagpasya silang gawin ang huling ritual. Nagdala si Carlo ng mga halamang gamot. Si Lito ay may dala ng apoy at si Aling Sioni naman ay may mga dasal. Si Marites ang nagdala ng maliit na basag na salamin mula sa kahon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, isinagawa nila ang ritual. Sinunog ang mga halamang gamot, pinigkas ang mga dasal, at unti-unting pinutol ni Marites ang maliit na salamin gamit ang isang matulis na bato. Biglang bumalot sa paligid nila ang isang matinding hangin na nagdadala ng mga sigaw at bulong. Ngunit sa loob ng ilang sandali, nanahimik ang lahat. Ang malamig na hangin ay napalitan ng malamlam na liwanag at ang kaluskos ay tuluyang nawala. Ang sumpa ay napawi. Wika ni Luningning na nagpakita sa kanila. Salamat sa inyong tapang at pag-unawa. Ngunit bago tuluyang mawala si Luningning, muling bumulong siya, mag-ingat kayo dahil ang kapayapaan ay palaging nakasalalay sa puso ng tao. Sa araw na iyon, ang bahay ay naging tahimik. Ang mga halaman ay muling sumigla at ang mga kaluluwa ay nagkaroon ng kapayapaan. Ngunit sa puso ni Marites, alam niyang
hindi pa ito ang katapusan. Isang umaga, habang naglilinis si Marites sa bakuran, napansin niyang may kakaibang anino sa gilid ng puno. Mabilis siyang lumapit at nakita ang isang matandang lalaking may puting buhok at mga mata na puno ng hiwaga. "Ako, si Mang Esteban," sabi ng lalaki. "Ako ang huling tagapangalaga ng lihim ng inyong tahanan." "Anong lihim?" tanong ni Marites, pilit na kinokontrol ang kaba. "Ang lupa na pinagpunduhan ng inyong bahay ay dating pinaglalaban ng dalawang makapangyarihang engkanto. Si Amihan, ang diwata ng hangin, at si Habagat, ang Diyos ng bagyo. Ang kanilang alitan ay nagdulot ng sumpa na hanggang ngayon ay hindi pa ganap na naaalis." "Paano ko mapapanatag ang mga ito?" tanong ni Marites. "May isang bagay na kailangan mong hanapin sa loob ng bahay. Isang lumang kwaderno na naglalaman ng mga tala ng kanilang kasaysayan. Ito ang susi upang maintindihan ang kanilang galit at mapatahimik ang kanilang mga espiritu." Habang naglalakad si Marites papasok ng bahay, hinanap niya sa mga lumang kabinet at mga kahon ang kwaderno. Sa isang sulok sa ilalim ng hagdan, may nakita siyang isang alikabok na libro na may balat ng kahoy at mga ukit ng hangin at bagyo. Binuksan niya ito at nagsimulang basahin. Ang mga pahina ay puno ng mga kwento ng pag-ibig, pagtatalo at pagtataksil ng dalawang engkanto. Habang binabasa niya ang mga kwento, naramdaman niya ang malamig na hangin na biglang dumampi sa kanyang likod. Lumingon siya at nakita ang anyo ni Amihan, ang diwata ng hangin na nakatayo sa isang sulok. "Marites, kailangang tapusin ang kasaysayan ng aming alitan," sabi ni Amihan. "Kailangan mong ipaliwanag sa amin kung bakit kami naglalaban upang kami magkasundo." Ngunit hindi nagtagal, sumulpot mula sa kabilang bahagi ng bahay si Habagat, ang Diyos ng bagyo, na may mga ulap na umiikot sa kanyang katawan. "Hindi tayo matatapos hanggat may galit sa ating puso." Malakas ang boses ni Habagat. Hindi nagtagal, dumating si Lito at Carlo upang tulungan si Marites sa kanilang pakikipag-usap sa mga engkanto. "Inaalam namin ang inyong kasaysayan," sabi ni Lito, "at nais naming tulungan kayong magkaayos upang matigil na ang sumpa." "Ngunit paano?" tanong ni Habagat. "Gamit ang kwaderno, ipapakita namin ang inyong mga pinagdaanan, ang mga sakit at pagkukulang. Kapag naunawaan ninyo ito, magagawa ninyong patawarin ang isa't isa," paliwanag ni Carlo. Lumipas ang mga araw na puno ng pag-uusap, pagtatalo at pagbibigay linaw. Sa bawat pahina ng kwaderno na kanilang binasa, unti-unting bumababa ang init ng mga ulap ni Habagat at ang hangin ni Amihan ay nagiging mas banayad. Sa isang gabi, nagtipon ang lahat sa gitna ng bahay. Sa harap ng maliit na pintuan sa lupa, nagdasal silang magkakasama, humingi ng kapatawaran at nangakong aalagaan ang kalikasan. Dahan-dahang naglaho ang mga ulap at hangin at ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit bago tuluyang mawala, huling sinabi ni Amihan, "Hindi ito katapusan. Ang kapayapaan ay panandalian lamang." Habang nakatitig sa maliit na pintuan si Marites, naramdaman niya ang panibagong paggalaw sa ilalim nito. Hindi niya alam kung ano ang darating, ngunit handa siyang harapin ito.
muling lumakas ang hangin sa paligid at ang maliit na pintuan sa lupa ay unti-unting bumukas ng kusa. Mula sa loob nito, may mga nagliliwanag na mga matang mistulang nagbabantay sa 100 lihim na hindi pa naibubunyag. Nilapitan ni Marites ang pintuan, dama ang bigat ng mga matang iyon na sumusubaybay sa bawat kilos niya. Lumabas mula sa ilalim ang isang matandang diwata, si Apo Suma, tagapangalaga ng mga lihim ng lupa at kalikasan. Marites, sabi niya, pinatunayan mo ang iyong katapangan at pagmamahal sa lupa. Ngunit may huling pagsubok ka pang kakaharapin. Anong pagsubok iyon? Tanong ni Marites. Tila kinikimkim ang takot ngunit determinado. Ang huling sumpa ay nasa iyong puso. Kailangan mong palayain ang galit na nakabaon hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga espiritu ng lugar na ito. Kapag nagawa mo ito, tunay na mapapanatag ang lahat. Sa gabing iyon, nag-isip si Marites sa kanyang puso. Naalala niya ang lahat ng nangyari. Ang mga kaluskos, ang mga bulong na tabi-tabi po, ang mga espiritu na naghahanap ng kapayapaan. Napagtanto niyang ang tunay na kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapatawad at pagtanggap. Lumapit siya sa pintuan ng bahay at mahigpit na ipinikit ang mga mata. Patawarin ninyo ako, mga espiritu ng lugar, bulong niya. Kung ako man ay nakasakit o nakalimot sa inyo, patawad po. Hayaan ninyo akong maging katuwang ninyo sa pag-aalaga ng tahanan na ito. Biglang bumalot ang katahimikan at ang hangin ay sumaloob sa kanyang puso na parang isang mainit na yakap. Naramdaman ni Marites na unti-unting nawawala ang bigat na matagal nang nakabaon sa paligid ng bahay. Mula sa ilalim ng lupa, tumulo ang mga maliliit na luha ng liwanag na tila mga bituin na nagliliwanag sa madilim na gabi. Ang mga espiritu ay nagpasalamat at unti-unting naglaho ng may ngiti sa kanilang mga labi. Lumabas si Marites sa harap ng bahay at tumingin sa langit na puno ng mga kumikislap na bituin. Alam niya ngayon, ang bahay ay tunay ng ligtas at payapa. Tumunog muli ang bulong, ngunit ngayon ay may ibang tono. Salamat, Marites. Tabi-tabi po. Magandang gabi, mga ka-amazing. Diyan na nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Ang Tabi-Tabi Po mula sa Antique. Maraming salamat sa inyong pagsama at pakikinig hanggang sa huli. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment sa video na ito. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa YouTube channel ng Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwentong kakatakutan ninyo. Ako po ang inyong tagapagkwento. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, mga ka-amazing. Mag-ingat kayo palagi at hanggang sa muli.